An encounter with God in the community. An encounter with God in the community. Ito po ang ating tema sa buwan ng Nobyembre. So, ang ating text in Daniel chapter 3 verses 1 to 30 ay pinamagatang kong where faith is tested by fire. Sa panahon po natin ngayon mismo, ang ating pananampalataya ay tinetest. Tinetest, bakit? Dahil ngayong araw ding ito ay meron tayong kinakaharap na super typhoon. 'Di ba? Pero narito po tayo sa umagang ito para patunayan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang magliligtas sa atin. Amen. Narito tayo sa umagang ito para sama-sama na manalangin, sama-sama at nagkakaisa yung ating pananampalataya na kayang tunawin ng Diyos ang bagyo, na kayang gumawa ng himala ng Diyos sa kalagitnaan ng ating pagsubok. Amen. Isang kwento ng isang panday na kung saan ay sobrang mahal niya ang Diyos. Araw-araw abala siya sa kanyang maliit na paggawaan. Pinupukpok ang bakal sa ibabaw ng anvil. Isang araw, may lumapit sa kanya at nagtanong, bakit kaya kahit tapat ka sa Diyos, ang dami mo pa ring pinagdadaanan na problema at hirap sa buhay? Ngumiti ang panday at itinuro ang bakal. Na-imagine nyo yung panday na merong hawak na bakal at pamukpok. Itinuro ang bakal na nilalagay muna sa mainit na apoy para lumambot. Pag mainit na, saka ko pinupukpok para mabuo sa tamang hugis. Kapag lumamig, ibabalik ko ulit sa apoy, paulit-ulit hanggang sa tumibay at maging maganda ang resulta. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaki at sinabi, ganyan din tayo sa kamay ng Diyos. Minsan, hinahayaan niyang dumaan tayo sa apoy ng pagsubok. Hindi para sirain tayo, kundi para hubugin tayo, para tumibay ang ating pananampalataya at magamit niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Katulad ng bakal sa kamay ng panday, ganito rin po ang nangyari kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang apoy na inakala ng mundo, nasisira sa kanila or susunog, papatay sa kanila, iyon pala ang magiging daan para maranasan nila ang presensya ng Diyos. Dito sa ating binasa, makikita natin kung paano sa gitna ng pagsubok, magiging matatag po tayo, mapapatunayan na ang Diyos ay tunay na kasama po natin. So mga kapatid, minsan ay iniisip natin na mararanasan lang natin ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nasa simbahan, kapag tahimik tayo na nananalangin or nasa loob tayo ng isang room na nanalangin or sa panahon lamang ng kasaganaan, mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Ngunit minsan, gaya sa nangyari kina Shadrach, Meshach at Abednego, nakikilala natin ang Diyos sa gitna po ng ating mga pagsubok. Sa gitna ng komunidad natin na sinusubok. So where faith is tested by fire, una, be faithful when you are tested. God requires our faithfulness. Makikita po natin dito na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang ribulto, gintong ribulto para sambahin ng mga tao. Pero makikita po natin doon na kahit lahat ng tao ay lumuhod doon sa ribulto, makikita natin ang tatlong
binatilyo na ito na sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya. Nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Their faithfulness was seen, tested, and reported. Diba? Nanindigan sila dahil alam nila na kapag hindi sila luluhod sa rebultong iyon ay merong kaparusahan. Pero nanatili sila sa kanilang pananampalataya. Pwede naman nilang sabihin na saglit lang naman ito. Hindi ko naman ilalagay sa puso ko yung pagluhod. Dahil pinatupad ito ng hari. Pwede naman ako lumuhod pero wala naman yun sa puso ko eh. Pero hindi po nila ginawa yon. Hindi nila ginawa dahil makikita po natin dito that they knew that faithfulness to God means loyalty in public and in private. Hindi dahil tayo ay nasasako or tayo ay napapamunuan ng isang hari. Iko-compromise po natin yung ating pananampalataya. Katulad ng 3 binatilyo na ito, sa ating buhay, kailangan po nating manindigan sa ating pananampalataya that even their community bowed, they stood firm. Na kahit ang mga taong nakapalibot sa kanila ay nanikluhod at sumamba doon sa rebulto, sila po ay nanindigan sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Na ang kanilang pagkakaisa ay patutuo sa isang komunidad na tapat ang Diyos. Kaya sabi nila, our God, whom we serve is able to deliver us. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas. Ano man yung parusa na aming kakaharapin, kaya kaming iligtas ng ating Panginoon. So be faithful sa ating conviction. Be faithful sa ating character. Maging faithful tayo higit sa lahat sa ating commitment sa ating Panginoon. True faithfulness shines brightest when others compromise. In 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Stand firm in the faith. So, ang kailangan po natin, higit sa lahat sa ating panahon ngayon, nakakaranas or nasa gitna tayo ng pagsubok, stand firm, church, sa ating pananampalataya. Marami ang humahamon sa panahon ngayon ng ating pananampalataya. Sa umagang ito, tayo ay pinapaalalahanan na tayo ay manindigan sa ating pananampalataya. Pwedeng ang ating komunidad na nakapalibot sa atin ay tumatawa sa atin sa ating pagsunod sa Diyos. Pwedeng yung ating pananampalataya ay kanilang nilalait kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon. Pero wag po nating tingnan yon. Tingnan po natin kung sino ang Diyos na tumawag sa atin. Maging tapat po tayo even when we are tested. God honors those who stay true when others fall away. Ang tunay na katapatan po ay nasusubok hindi lang sa individual, kundi sa relasyon natin sa isa't isa. Kung ang bawat mananampalataya po sa ating community, sa ating komunidad ay tapat, makikita ng mundo ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan po natin. Sa kalagitnaan po natin. Pangalawa, in verses 13 hanggang 23, be fearless in your community when the fire comes. In verse 15b, sabi ng tatlong ito, if you don't bow, sabi ng hari,
If you don't bow, you'll be thrown into the blazing furnace. Pero makikita po natin dito yung reply ng tatlong binatilyo na ito. Yung kanilang unshakable confidence. Nasabi sa verse 17, the God we serve is able to deliver us. And even if does not, we will not serve your God. And if not, we will not serve your gods. Di ba nandoon yung kanilang unshakable confidence sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Na kahit hindi sila sigurado doon sa desisyon nila na hindi sila ililigtas ng Diyos, sabi nila, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto na ipinatayo mo. That's faith. Na kung saan they were fearless, hindi sila natatakot, hindi dahil malakas sila, kundi dahil meron silang pinanghahawakan na pangako ng Diyos. Hindi dahil kaya nila, hindi dahil malakas sila, kundi meron silang Diyos at merong salita ang Diyos na kanilang pinanghahawakan. Minsan, nawawala yung kapangyarihan ng ating faith or nawawala yung ating faith because of fear. Pero pinapaalalahanan tayo this morning in verses 19 hanggang 20. Huwag tayong matakot. Fearless in facing pressure. Kahit merong mga pressure sa palibot natin, huwag tayong matakot. Hayaan natin na ang Diyos ang makita nila sa kalagitnaan natin. Even in the midst of persecution, nariyan pa rin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Even in our community, na kung saan ay lahat ay natatakot. Marahil sa ating komunidad ngayon, sa ating barangay, sa ating palibot, natatakot. Kahit nga tayo, merong takot din, di ba? Pero, ang pinakamaganda po dito, mararanasan po natin yung presence ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nanindigan sa ating pananampalataya. Courage grows when believers stand together in truth. In Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. For the Lord your God will be with you wherever you go, church. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. When pressures comes sa ating trabaho, sa ating kapitbahay, sa ating pamilya, remember, you're not alone. You're not alone. Stand together with your community of believers. Encourage each other to be bold and fearless. The world may pressure us to compromise, but God's presence empowers us to stand firm together. Ang presensya ng Diyos ay nararanasan sa isang sambayanan or isang komunidad na hindi natitinag ng takot, kundi pinupuno ng pananampalataya. Hindi natitinag ng takot, kundi pinupuno ng pananampalataya.
in verses 19 hanggang 28. Lastly, be full of faith in your community when the fire burns. Ang hari ay galit na galit nung marinig nila yung sagot ng 3 kabataang ito. Pero makikita po natin yung amazing na nangyari sa kalagitnaan ng burning furnace na ito. Yung nagliliyab na horno na ito. Makikita po natin yung amazing na ginawa ng ating Panginoon. Kung paanong yung sundalo na nagtapon sa 3 binata na ito ay namatay. Hindi sila doon pumasok nagtapon lang sila. Sa sobrang init namatay sila. Pero makikita po natin dito, hindi lang 3 ang nakita ni King Nebuchadnezzar. Nakita niya ay 4. Wow. Makikita po natin dito na kung saan ipinapakita ng Diyos kung tayo ay nag-stand firm sa ating pananampalataya sa palibot ng ating komunidad, ipapakita din ng Diyos sa ating kalagitnaan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang presensya. Hindi tayo pababayaan at hindi tayo hahayaan ng Diyos na ipahiya tayo sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya. Hindi tayo kailanman ipapahiya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Never tayong ipapahiya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Their faith brought the very presence of God into their situation. Habang sila'y nasa apoy, hindi sila nasunog dahil may nagligtas sa kanila, sa gitna nila. Kung saan may pananampalataya, doon lumalakad ang Diyos. Kung saan may pananampalataya, doon lumalakad ang Diyos. Nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung meron tayong pananampalataya. Yung pananampalataya that trust God's power in the community. Yung pananampalataya that submits to God's will together. Yung pananampalataya that experiences God's presence. Trials become testimonies when faith does not fail. Nagiging testimony ang ating mga trial kung naninindigan tayo sa ating pananampalataya. Kaya sabi sa Isaiah chapter 43 verse 2, when you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you blaze. Sa Tagalog, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Amen. Minsan, tayo po ay sinusubok. Dinadaan tayo sa matinding apoy ng buhay. Sickness, problems, rejection, persecution. Remember that God does not always take us into the fire, but He promised to be with us. Nangako ang Diyos na sasamahan niya tayo sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Faith is not about escaping the fire. It's about encountering God inside it. Faith is not about escaping the fire. It's about encountering God inside it. Hindi niya lang iniligtas ang isa doon sa 3.
Iniligtas niya silang tatlo dahil may pananampalatayang magkakasama po sila. Ang pananampalataya ng isa ay nagpapatatag sa pananampalataya po ng iba. So God honors a faithful, fearless, and faith-filled community. So after yung fire na yon, the entire nation witnessed God's power. Kahit si King Nebuchadnezzar ay pinuri ang Diyos na pinaglilingkuran ni Shadrach, Meshach at Abednego dahil sa kanyang pananampalataya. Ang community nila ay na-encounter ang presensya at ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan at presensya ng ating Panginoon ay naranasan ng community ni Shadrach, Meshach at Abednego. In verses 28, 29, and 30, sabi dito, the king then Nebuchadnezzar spoke and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language speak nothing against their God." And verse 30, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Mga kapatid, makikita po natin or napansin po natin na matapos nilang maranasan ang Diyos sa apoy, nagbago ang buong komunidad. Hindi lang sila ang pinagpala, kundi pati si Haring Nebuchadnezzar ay kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. At higit pa roon, sila ay iniangat at pinagpala ng Diyos. Kapag tayo na mga mananampalataya ay tapat, matapang at puno ng pananampalataya, makikita ng mundo or ng ating community na merong Diyos sa ating kalagitnaan na kumikilos. Amen. Uulitin ko na kapag tayo na mga mananampalataya ay tapat, matapang at puno ng pananampalataya, makikita po ng mundo na merong Diyos sa ating kalagitnaan na kumikilos at nagliligtas po sa atin. Makikita ng ating kapitbahay, ng ating mga kaopisina, ng ating kapamilya na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, tunay ngang ang Diyos nila ay buhay at makapangyarihan, sabi ni Haring Nebuchadnezzar. Let us be a community that stand faithful, fearless, and full of faith. When we do, others will see God's glory in us. Like those three young men, may our courage inspire our community to worship the one and only true God. Even in the fire, God is with us. Even under pressure, God empowers us. Even when tested, God is glorified. That's how a community truly encounters God. Mga kapatid, gaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, tayo rin ay tinawag ng Diyos upang maging faithful, fearless, at full of faith sa ating komunidad, hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi para makita ng iba ang kaluwalhatian ng Diyos. Kundi makita ng iba ang kaluwalhatian ng Diyos. Let your faith and fearlessness and fire-tested trust in God create a community that encounters Him daily. Be the reason your neighbor
workplace, or family sees that God is real and powerful among His people. We encounter the presence and power of God when we stand together as a faithful, fearless, and faith-filled children of God. Be faithful, tumindig sa katotohanan kahit walang nakikita. Be fearless, ipaglaban ang tama kahit may takot o panganib. Be full of faith, manampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. At kung yun po ang ating gagawin, God will promote, protect, and proclaim His people in the community. God will promote, protect, and proclaim His people in the community. And lastly, in Exodus chapter 23, verses 24 hanggang 25, you shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do as they do, but you shall utterly overflow them and break their pillars of pieces. You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. I will take sickness away from among you. Church, nire-require ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay manindigan sa ating pananampalataya, na kahit sa gitna po ng pagsubok, ang ating pananampalataya ay ipaglaban po natin, ipakita po natin, nang sa ganon, ang buong community po natin ay ma-encounter din po nila ang Diyos na buhay at makapangyarihan na ating pinaglilingkuran. Amen! Amen. At ito po ang salita ng ating Panginoon.